Isang magandang gabi mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Co-op, Franz Castro ng ACT Teachers Party List mga kababayan at ng kasamahan niya mga makabayan black. Abay, tinawag na desperadong hakbang daw ito dahil sa pagkakatalaga ni former President Rodrigo Roa Duterte bilang isang abogado ni BP Sara patungkol dyan sa impeachment complaint. O ito ba nga kababayan, talagang parang nagulat at talagang nabigla sila dahil inamin lang naman ni Tatay Digong doon sa kakatapos lamang na pahalipay sa Pasko na kung saan namimigay po ng aginaldo ito pamilyang Duterte at taon-taon po yan ha. O maraming nag-react dyan kasi daw ayuda daw yan. Nagkakamali kayo mga kababayan. Iba po ang ayuda sa aginaldo kasi Pasko naman po ngayon. Yan po yung tandaan ninyo ha. O matapos nga na isiniwalat at isinabi din ni VP Sara Duterte na dahil sa tinanggihan niya ang offer ni Tatay Digong na finance or pera para doon sa kanyang magagamit sa impeachment, tinanggihan po ito ni VP Sara Duterte. Sabi ni VP Sara Duterte, dahil sa tinanggihan daw, ang sagot naman ni Tatay Digong kung ayaw mo ng tulong pinansyal, ako na lang ang isa sa magiging legal counsel mo patungkol diyan sa impeachment complaint. Sabi pa nga ni Ma'am BP Sara Duterte ay nagpre-prepare na po o naghahanda na po si Tatay Digong ng kanyang mga requisitos para maging active ulit siya bilang isang abogado, lalong-lalo na diyan sa IBP or Integrated Bar of the Philippines para ma-reactivate siya, mga kababayan. Itong si Franz Castro ay sinabing nagtatago daw si VP Sara Duterte sa likod ng kanyang ama. Desperada na daw talaga kasi kinuha pa daw si Tatay Digong bilang abogado. Oy, take note, Franz Castro. Hindi mo ba narinig yung balita? Huwag niyo pong baguhin. Hindi po itinilaga ni Ma'am BP Sara Duterte. Kung hindi po kusa, offer ni former President Rodrigo Roa Duterte na maging isa siyang legal counsel, maging isa. Ibig sabihin, marami silang abogado. Take note. At kasama dyan, sigurado akong nandyan din si Attorney Marcoleta. Eto mga kabayan, basahin natin ang post ng isang, alam mo yung convicted criminal. Tapos ngayon, natataranta na naman. Takot silang maging abogado si Tatay Digong sa kanyang sariling anak. Ito po ang sabi niya. Kakapasok lang po ito mga kabayan. Ang sabi niya dito, imbes na sagutin ng diretso ang mga tanong ukol sa pag-misuse ng confidential funds, nagtatago pa sa likod ng kanyang ama. This is clearly a desperate attempt to rally political support following her. Vice President Sara Duterte declining satisfaction ratings. Pastilan naman ito si Franz Castro. Sa totoo lang po, Madam Representative Convicted Franz Castro, kailanman ay hindi po nagiging hadlang or magiging ma-discourage itong si VP Sara Duterte pagdating po sa ratings. Kasi unang-una, nagbabago naman po ang ratings. Ang importante dyan, dahil sa sobrang pangyayari ng mga nakaraang linggo, nananatili pa din, nandyan pa din sa level itong si VP Sara Duterte at talagang nakikipaglaban pa din. Hindi gaya mo, convicted ka na nga, nandyan ka pa din, ewan ko na lang. Tapos sasabihin mong nililihis dahil sa itong kanyang kinakaharap na impeachment complaint. Sino ngayon yung inililihis? ACT Teachers Party List. Ginagamit mo nga yung mga guro. Ito may video ako na ipapakita. Tingnan natin kung sino ang takot, sino ang nililihis lang, itong gobyernong ito. Ito po yung video. Kahapon, so nakita ko lang doon sa mga interview ninyo, doon sa mga complainants. Well, nakita naman natin sino yung kasama ng mga complainants na abogado pa ni Kibuloy. Kaya alam na kung sino yung may pakana nitong complaint na ito
na tingin natin ay bahagi na naman ito ng political harassment, political stunt na naman ng mga Duterte dahil tingin natin ay ito ay parang revenge, paghihigante doon sa ginawa nating pagbubunyag ng confidential funds at itong pag-endorse natin sa makabayan nitong impeachment complaint. So, yun. So, tingin ko ay bahagi ito ng political persecution na naman sa akin. Mukhang sa rules ng Committee on Ethics, nilinaw na rin yan sa matagal ng maraming mga okasyon na kapag may pending na case na kaapila pa ay hindi pa to considered as final. So, kaya nga sinasabi natin na ito ay pang-aabala, pamumusit, no? Pagda-divert na naman sa issue ng alam na natin kung sino yung mga nasa likuran nito. O, di ba? O, sino ngayon itong mga manlilinlang? Sino ngayon itong nagtatago sa batas? Sino ngayon ang nagsasabing persecution, harassment? Ha? May naharas ba? I-convicted ka na nga? Ha? Kitang-kita na nga yung ebidensya kung ano yung mga kabulastugang ginagawa mo at dala-dala mo pa yung pagiging Alliance of Concerned Teachers Party List. Ha? Dito mo makikita mo bayan na talagang gusto nilang idiinan itong mga Duterte, lalong na si VP Sara Duterte, kasi ang tanging gusto nila na mangyari mga kababayan ay mawala sa landas ng pamumulitika or politika itong si VP Sara Duterte. Wala man yan silang pakialam kay Tatay Digong, sa totoo lang. Pero take note, malaking tulong si Tatay Digong pagdating dyan sa kaso ng impeachment complaint. At isa pa, darating ang panahon, ikaw din ay makukulong, Franz Castro. Tandaan mo yan. Yung ginagawa mo ngayon kay Ma'am VP Sara Duterte, yan po ay hindi lamang mandato mo at mandato ng Makabayan Bloc. Merong nasa likod ninyo na kung saan gusto ninyong mawala at ma-impeach si VP Sara Duterte para wala ng kakalaban pagdating sa 2028 mga kababayan. Alam niyo po, pag once po ang official ay ma-impeach, talagang mahihirapan na po yan o hindi na po makabalik sa kanyang posisyon kailanman pagdating sa national election mga kababayan. So dyan po natin makikita na one-sided mag-isip ang tuwadkom at ang gobyernong ito. Maaga pa lang, pinupolitika na nila, naghahanda na sila, kasi alam nila kung gaano po kalakas itong si VP Sara Duterte. Dumadagundong pa nga sa lakas na pilit nilang tatabunan, pilit nilang ibaon, pero nananatiling nakikipaglaban isa-isa sa mga bayarang mga tuwadkom dyan sa loob ng Kongreso. Ewan ko na lang, pagdating sa 2025, kung meron mang isa na lulusot na party list na muling uupo sa Kongreso. Hindi natin alam kasi ang tao naman ay nakikita naman yung mga pinagagawa ninyo. O hanggang dito na lamang mga kabayan, pagpasensyahan nga po, si Sir Kuo po ay talagang masama po ang kanyang pakiramdam at kasi po nag-overnight tayo doon sa palipay pamaskong ng mga Duterte. Kaya pagpasensyahan niya po. Hanggang dito na lamang, Merry Christmas, Advance Happy New Year, and God bless us all.